Muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ay naririto tayo upang tayo makapagpahayag ng mga salita ng Diyos, mga katotohanan na mga dapat nang mahayag sa buong sanlibutan sa lahat ng mga tao. So kahapon po ay tinalakay po natin yung masakit man po ito sa aking kalooban na tayo po ay napapagbintangan, tayo ay napaparatangan ng mga samot-saring mga masasamang bagay na ayon po sa Panginoon ay talagang daranasin daw ng mga taong sumusunod sa kanyang mga aral, sa mga taong sumusunod sa kanyang yapak. Dahil ang sabi po ng Panginoon, babalikan po natin yung sinasabi po natin sa Mateo Kapitulo 5, talatang 11. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Dahil sa akin, magala kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Alam niyo po mga kapatid, kaya po ako ay patuloy patuloy na naghahayag. Alam niyo po, tandaan niyo po, maraming mga naghahayag ngayon, maraming mga nagtuturo, maraming nangangaral, maraming mga pastor, mga pari, at iba't ibang mga ministro, mga mangangaral ng iba't ibang relihiyon. Pero tandaan nyo po, ito lang ang sinabi sa atin ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Suriin nyo ang bawat espiritu. Yung mga taong, yung sinasabi pong bawat espiritu, sila po yung mga taong mga nangangaral. Kung sila ba ay tunay na mga makadiyos. At ang pangalawa po, ang sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, eto po, basahin na po natin para maganda. Babasahin po natin ito sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatang 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasulat, anong pagkaganda ng mga paa? Niyaong mga nagdadala ng mabuting ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. So kung ito po ay inyong pagbubulayan, napakalinaw po yung pagkakahayag ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo na ang dapat pala ang isang mangangaral ay isang sinugo ng Diyos. Ito po ang dahilan. Nung kapanahunan po ng ating kagalang-galang na Propeta Moises, bago nag-akay ang kagalang-galang na Propeta Moises, hinanap niya munang Diyos. Saan natagpuan ng kagalang-galang na Propeta Moises ang Diyos? Hindi po ba doon sa bundok ng Sinai? At nang matagpuan ni Propeta Moises ang Diyos sa paanan ng bundok ng Sinai, doon po siya kinausap ng Diyos. Ulitin ko po, si Propeta Moises ay kinausap ng Diyos at doon po siya pinagkalooban ng ating pong dakilang Ama, ng ating Panginoon, ng authority para mag-akay ng tao. So makatuwid po pala ang nag-oordina at ang nagbibigay ng katungkulan sa isang mangangaral ay ang Panginoon at ang dakilang Ama. Maliwanag po ba? So ito po yung aming nais ipaalam sa inyong lahat. Kaya nga po ang sabi po ni Propeta Malakias, babasa po ulit tayo, no? Kasi po, biblical po tayo. Hindi po tayo magbubulaan dito at magsasalita ng mga kung ano mga samot-saring mga kasinungalingan. Biblical po tayo.
Ang sabi po ni Propeta Malakias, Kapitulo 2, wala. Pamagat lang po nito, maintindihan nyo na po yung nais ko pong sabihin sa inyo. Ang mga di banal na saserdote ay tinutulan. Alam nyo po ba ibig sabihin ng mga saserdote? Sila po yung mga mangangaral na kautusan noong kapanahunan nila. Mga mangangaral ng mga salita ng Diyos. Basahin po natin. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. So ayan po lahat na mga mangangaral ng banal na kasulatan, makinig po kayong lahat. Dahil ito ay hindi po galing sa akin. Ito ay galing sa ating dakilang Ama. Makinig po kayong lahat sa lahat ng mga mangangaral ng banal na kasulatan. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ito po pala ang isang mangangaral na pinagkalooban ng authority ng ating dakilang Ama upang siya ay mag-aral, mag-akay ng tao at mangaral sa mga taong inaakay niya. Ang nais ng ating dakilang Ama ay ihayag natin ang katotohanan upang tayo ay makapagbigay ng karangalan sa ating dakilang Ama. Yan ang isang katungkulan ng isang tunay na mangangaral, ang makapagbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon. Maliwanag po ba? Tuloy natin. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan. So yun po pala yung kaluwalhatian na hinahanap sa atin ng ating dakilang Ama sa lahat ng mga nangangaral. Ang siya ay purihin, sambahin, dakilain, kilalanin ng mga tao sa buong sanlibutan. Walang ibang tao na maghahayag na siya ang mas mataas pa sa Diyos. Walang tao na maghahayag na siya ang dapat kilalanin. Walang tao na dapat ihahayag niya yung kanyang sarili na siya yung dadakilain, siya yung pupurihin ng Diyos, siya yung pupurihin ng lahat ng mga tao sa halip na ang Diyos ang dapat purihin magpakailanman. Kaya po nagbabalik ang mga katagang binitawan ng ating pong kagalang-galang. Isa po sa hinangaan ko rin na isang pastor na although meron po siya mga nagawa ring mga tama at meron din po siya mga pangangaral na hindi po natutugma sa banal na kasulatan. Yung ating pong kapatid na Brother Eli Soriano, isa po siya sa nakita namin na sa lahat ng mga nangangaral ay medyo, ayon po sa pastor, medyo nakakapagturo din naman po ng tama. Meron din po mga tama at meron din po mga mali, pero hindi lahat ay tama. So, ang sabi po niya, pasintabi po ito sa lahat, lalong-lalo na po sa mga Katoliko, dahil ito daw po yung ginawa ng mga Papa ng Roma. Sa halip na ang dakilang Ama at ang Panginoon ang kanilang itaas na kilalanin, purihin ng mga tao ang ating dakilang Ama, sa kanila po napunta yung karangalan. Kaya po kung titingnan po natin, ayon po sa kapatid na Eli Soriano, kahit saang bayan, kahit saang bansa, dinadakila, pinupuri, sinasamba ng sangkatauhan ng Papa ng Roma. Ito naman po ang sabi ng pastor, kahit ang Papa ng Roma, take note, kahit ang Papa ng Roma, hindi daw po yan isinugo ng Diyos. Bakit?
Tanungin nyo kung nakausap nila yung Diyos. Tanungin nyo kung meron silang connection sa Diyos. Alam nyo po, dito sa Kaharian ng Langit, may mga propeta po dito, akyat baba sa kalangitan. Kaya lahat ng mga hiwaga ng kalangitan, naalaman po namin. At naalaman din ng pastor kung saan napupunta yung mga kaluluwa ng mga taong na banal at mga taong hindi na banal. Unang-unang palatandaan, ang mga taong na banal, yung mga taong na banal nung kapanahunan nila hanggang sa kapanahunan natin, lahat ng mga taong na banal, bumababa po dito sa Kaharian ng Langit. Bakit? Upang sila ay saksihan ng tunay na saksi sa ating kapanahunan ngayon. Dahil ang tunay na saksi sa ating kapanahunan ngayon ay walang iba kundi ang ating pastor. Dahil siya nga po ang itinlagang sugo sa ating kapanahunan at iyon ang kanyang katungkulan na ihayag niya at saksihan niya yung mga taong na banal. Tama po ba tayo? Kayo ang saksi sa kapanahunan natin na kayo ang nagsasaksi sa mga taong na banal. Kaya sila ay dapat mag-report at bumaba dito sa Kaharian ng Langit. Maliwanag po ba? Mahiwaga po yan. Kaya nga po mga kapatid ko sa pananampalataya, napapanahon na po para maalaman nyo yung isang pananampalataya na may mga gumagabay na mga banal na espiritu. Ito na po yung tamang panahon para naman po tayo ay hindi na maligaw pa. Kaya nga po, ang tinuro sa atin ng ating pong Panginoon Jesucristo nung siya ay bumaba dito sa Kaharian ng Langit, kailangan nyo na raw pong maalaman ang kanyang tunay na pananampalataya na kanyang dinaanan. Ibig sabihin po, yung kanyang pananampalataya na kanyang pinanghawakan, yung pananampalataya na kanyang dala-dala nung kapanahunan na siya ay nakikipamuhay pa dito sa sanlibutan. Itinuro po niya yan. Nasa Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Ito po, ulitin ko po ito sa inyo hanggang sa aking mga pananalita ay matatak sa inyong puso at sa inyong mga kaisipan. Iyan po ang ninanais ng ating Panginoong Hesukristo. Na maalaman nyo yung kanyang tunay na pananampalataya na pinanghawakan, dinala at dinaanan ng lahat ng mga taong na banal. Magmula kay Adan, amang Abraham, Isaac, Jacob, Propeta Moises, sa ating Panginoon Jesucristo, 10 ng kanyang mga apostol. Ito po yung daan na kanilang dinaanan at pananampalataya na kanilang daladala hanggang sa sila ay mga naging banal na espiritu sa ating kapanahunan ngayon. Sila po ang mga taong sumasamba sa espiritu at katotohanan. Maliwanag po yan. Babasahin po ulit, babalikan po natin itong Malakias. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Hindi po ba napakalinaw ang pagkabanggit ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Hindi po niya sinabing ang kaligtasan na nanggagaling sa mga iglesia ni Kristo. Ang kaligtasan o ang sabihin po natin, talagang ang tunay pong pangalan ng iglesia ni Kristo na sinasabi nila ngayon, iglesia po ni Manalo yan. Hindi po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat ang kaligtasan nanggagaling sa iglesia ni Manalo. Sapagkat ang kaligtasan na nanggagaling sa mga Katoliko at sa mga born again. At kung ano pa mang mga relihiyon yan,
ang sinabi po at binanggit at sinasaysay ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sino po ba itong mga Hudyo na ito? O sino po ba ano po ba itong Hudyo na ito? Pananampalatayang Hudyo. Hindi po ba sa bawat pagbasa nyo ng banal na kasulatan, lagi pong nababanggit, una-unay sa mga Hudyo. Priority po yung Hudyo. Una-unay sa mga Hudyo, pangalaway sa mga Griego. Hindi nyo po ba napapag-unawa yan? Mas priority ng Panginoon, ng dakilang Ama, yung pananampalatayang Hudyo. Kaya nga, una-unay sa mga Hudyo, pangalaway sa mga Griego. Ngayon, naunawaan nyo na ang sinasabi ng ating pong banal na kasulatan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po para maalaman nyo itong pananampalatayang daladala ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya, na ang pananampalatayang Hudyong ito, lahat sila ay manggagamot. Ang Ama ay manggagamot, ang Anak ay manggagamot, ang Banal na Espiritu ay manggagamot, at lahat ng kanilang mga alagad, lahat manggagamot. Sa inyo po kayang pananampalataya, meron po kayang ganyan? Tuloy po natin. Ano po ba itong pananampalatayang Hudyo? Sige po. Babalikan po natin yung Hudyo na yan, ano? Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ulitin ko po ba? Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kita niyo naman po, ito pala yung uri ng pagsamba na makalulugod sa ating pong dakilang Ama, na dapat gawin, dapat sundin, at dapat tukdin ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na ang ating dakilang Ama ay sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kanya ay nagsisamba at kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Napakalinaw po ba? Ano po? Malinaw po ba? Akong malabo pa rin po. At tutuloy-tuloy po natin yan hanggang sa ito pong pananampalatayang ito na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ay matatak sa ating mga puso at sa ating isipan. Ang pananampalatayang kanyang daladala noong panahon na siya ay narito pa at nakikipanahan sa lupain. So, ito pong pananampalatayang Hudyo, alam niyo po ba, ito po ang tunay na katawan ni Kristo. Kaya nga siya ay hari ng mga Hudyo. Ayun pa, dinagdag po ng pastor. Sabi ng pastor, kaya nga raw po siya tinawag, Kristo, hari ng mga Hudyo. Hindi na po nila mabawi yan. Dahil yun na po yung tumatak sa buong sa kaisipahan ng lahat ng mga tao nung kapanahunan nila. Kristo, hari ng mga Hudyo. Pero nung siya po ay naging sakdal, nung siya ay nandun na sa kalangitan at pinarangalan siya ng ating dakilang Ama na ipinamana ang lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian sa kalangitan na umupo nakasama ang ating dakilang Ama. Doon po ipinamahala sa lahat ang pamamahala sa ibabaw ng lupa at pamamahala sa kalangitan. Siya po kung saan siya nakapako, nakalagay doon kami yung Henry, nang meaning ay hari ng mga Hudyo. Ayun, naririnig niyo po yung sinasabi ng pastor, ano?
Sabi ko naman po sa inyo, kapag tayo maghahayag dito, nandiyan po siya nakatingin. Hindi po tayo pwedeng magbubulaan dito. Bawal po. So, yun po. Sa bawat iglesia po, tandaan po natin ang hiwaga ng isang iglesia. Ang tunay na iglesia ni Kristo, nandiyan po siya. Yung kanyang presensya, yung kanyang paggabay at pagpatnubay, nandiyan po siya. At siya ay bumababa sa kalagitnaan ng inyong mga pagpupulong. At ang tunay na iglesia ni Kristo, nakaregister po yan sa kalangitan. Hindi po sa Securities and Exchange Commission. Sa kalangitan po rirehistro yan. Paano namin nalalaman? May umakit po mga propeta sa amin. Actually, hindi ko naman po dapat ito sabihin. Pero bilang pagpapatotoo po sa inyo na may mga propeta po dito, akyat baba, buhat sa langit. Kaya po yung mga hiwaga ng kalangitan at yung mga taong nababanal at nagkakamatay ng mga tao, malalaman po namin yan dito. Wala pong malilihim dito sa karya ng langit. So tuloy po natin. Kung sinasabi nyo na kayo ang tunay na iglesia ni Kristo, ito po yung tinatanong ko sa inyo. At ito din po ay tinanong ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, kayo ay ng mga nagmamapuri na sinasabi nyo, kami ang tunay na iglesia ni Kristo, kami. Sige po, kayo na. Pero ang tanong ko sa inyo, kailan bumaba ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo sa inyong pananampalataya sa kalagitnaan ng inyong pagpupulong? Dahil ang ayon po sa Panginoong Hesukristo, ang sinabi niya, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nung pagkamatay pa lang niya, nagpakita agad siya sa kanyang mga alagad. Hanggang ngayon, siya ay nagpapakahayag sa mga taong tunay na naglilingkod sa kanya. Nagpapakahayag po siya. Bumababa siya sa kalagitnaan ng pagpupulong o pagmimisa, naghahayag siya, nagre-revelasyon, nangangaral, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Kaya po, hindi ko naman po ito pagmamalaki na isa po ako yung inyong abang lingkod na kanya pong tinawag. Bilang isang makasalanan, pinatawad po niya ako sa aking mga nagawang kasalanan at ginamot niya ako at tinanggal niya lahat ng mga kasalanan ko. Pinatawad niya ako at kanya akong binasbasan. Yan po ang isa sa ipapatotoo ko po sa inyo bilang isang buhay na magpapatotoo sa inyong lahat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bumaba ang Panginoong Hesukristo at ito po ang katunayan na ako po ay kanyang tinawag. Kaya ito po ang sasabihin ko sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Matagal na pong nakabalik ang Panginoong Hesukristo at siya ay naghahayag dito sa kaharian ng langit. Dahil ang Panginoon ay buhay magpakailanman. At siya ay nagpapakahayag sa mga taong umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Dahil po yung Kanyang pinangako ng umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos ay iibigin niya at siya ay magpapakahayag sa kanila. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo, sa kalagitnaan ng inyong mga pagmimisa, pagpupulong, kailan po ba bumaba sa inyo ang banal na Espiritu ng Panginoong Hesukristo? Kaya po sa lahat po ng mga tao na hindi nakakaranas ng mga ganitong hiwaga, hinahalina ko na po kayo dito sa karya ng langit. Kayo po ang magpapatotoo nito, hindi po ako. Yung sa akin po, pinapatotohanan ko lang po kung ano yung aking mga nakita at nasaksihan dito sa karya ng langit, yung kanyang paghahayag, yung kanyang pagre-revelasyon sa pamamagitan ng mga propeta. Yung mga propeta po na yan, iyan yung daan na inihanda ng sugo upang ang mga banal na espiritu ay makababa, magkaroon ng daan
makababa, buhat sa kaitaasan at kanilang maipaparinig ang kanilang tinig sa lahat ng mga tao. Basahin niyo po Malakias Kapitulo 3 talatang 1. May isang sugo na naghanda ng daan upang ang mga banal na espiritu ay makapaghayag. Kaya po ito po yung lagi kong inuulit at sinasabi sa inyo at sinasaysay. Uulit-ulitin ko po sa inyo, mga banal na espiritu po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po masamang espiritu na gaya ng ibinabato nyo sa amin. Alam ko naman po yung motibo ninyo. Dahil sinisira ninyo yung mga ganitong pananampalataya na may mga bumababa na mga banal na espiritu dahil wala po sa inyong ganito. Walang ganitong mga hiwaga na nagaganap sa inyong mga pananampalataya. Subalit, ang sabi po ng ating pong pastor, darating ang panahon na ang lahat ng mga tao hahanapin nila ang pananampalatayang ginagabayan ng mga banal na espiritu. Sila ay naghahayag, nagre-revelasyon, bumababa, nangangaral, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya ng kagalingan, biyaya ng kapangyarihan, biyaya ng kalakasan ng ating mga katawan, biyaya na pangsanggalang sa lahat ng mga lalang ng dyablo. Yan po yung kanilang mga daladala. Hindi po yung sasabihin nyo masamang espiritu, napakalayo po. Ang masamang espiritu kapag bumaba, nagwawala, hindi ko po ba maintindihan sa inyo? Kaya nga po kayo ay pinapupunta ko rito. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, kung wala po kayong pangitain, kung wala po kayong third eye, huwag kayong maghahatol. Dahil magkakasala lamang po kayo sa mga banal na espiritu na inyong hahatulan. Maliwanag po ba? Kaya nga po ito ang lagi po nating sinasabi, ayon po kay San Juan, Juan Evangelista, hindi po Juan Bautista, magkaiba po sila. Ayon po kay Juan Evangelista, ang sabi po niya sa unang Juan Kapitulo 4, talatang 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyo subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito yung nakikilala ninyong espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Maliwanag po yan. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating. Nandito na po sa ating pong kapanahunan ngayon ang mga Antikristo. Pilit po nilang pinapatay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ayaw nila na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ayaw nila sa mga aral ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Alam niyo po ba yung aral ng ating pong Panginoong Jesucristo? Ang inaaral ng ating Panginoong Jesucristo ay pag-ibig. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Nagaganapin mo ang lahat ng kanyang mga utos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Dahil kung ikaw ay umiibig sa iyong kapwa, kailanman ay hindi mo magagawang pumatay ng iyong kapwa. Kung ikaw ay umiibig sa iyong kapwa na gaya na sa iyong sarili, hindi mo magagawang lukuhin ang iyong kapwa at hindi ka makagagawa ng anumang masasamang bagay sa iyong kapwa, gaya ng pagnanakaw, gaya ng pagkuha sa lahat ng mga pag-aari ng iyong kapwa. Kaya po, utos ng ating Panginoon Jesucristo ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ano ang masama sa mga utos, aral, ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na ayaw ninyo?
Masama ba ang utos niya? May inutos ba siyang, patayin mo yung iyong kapwa, nakawan mo ang iyong kapwa? Walang ganun. Tuloy po natin. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanlibutan. So ito po pala, yung mga anti-Kristo, yung kanilang mga ipinapangaral ay mga aral ng sanlibutan. Yung mga katuroang, material na katuroan. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kung kayo'y muling binuhay ng Panginoon, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Yun po yung mga karunungang panlangit na ang nagdadala ay ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Mga kaalaman, karunungang panlangit. Yun po yung sinasabi niya palagi, Siyensya, Espiritu. Mga aral at karunungang panlangit. Mga hiwaga ng kalangitan. Spiritual science. Ayan pa, dinagdag niya, spiritual science daw. Dahil ang karunungan ng sanlibutan, kamangmangal lang po sa Diyos yan. Naintindihan niyo na ang kaibahan ng karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Kamangmangal lang pala sa Diyos yung karunungan ng tao. Tuloy po natin. Tayo ngay sa Diyos ay nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi kayo nakikinig dahil hindi pala kayo sa Diyos. Basahin niyo po yan, nandoon po yan sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talatang, doon po yan, basahin niyo lang po dyan. Yun yung nakikipagdebate yung ating Panginoon Jesucristo na inuusig siya ng mga taong anti-Kristo nung kapanahunan niya. Kaya ang sabi niya, bakit hindi ninyo napag-unawa ang aking mga pananalita? Sapagkat hindi mangyayaring hindi nyo dinggin ang aking mga salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ganyan po manalita ang ating pong Panginoon nung kapanahunan niya. Kung sa pastor nga po, alam niyo po ba, yung pastor at yung Panginoon, magkawangis lang po sila. Alam niyo na po yung hiwaga ngayon ng pastor. Kaya kapag bumaba rito yung Panginoong Jesucristo, sa karya ng langit, ano tawag niya? Kapatid, halika rito sa aking tabi, kapatid. Kapag ama naman ang bumaba, aking anak, bisig, aking bisig, halika rito sa aking tabi. Kasi po siya yung bisig ng ama sa ating kapanahunan ngayon. Nalalaman niyo na ngayon ang hiwaga ng pastor. Marami po kayong malalamang hiwaga. Ay itong ang kapatid na Lady Min, alam niyo po ba nang magkausap silang dalawa? Kumikinang daw yung corona ng pastor. Ang sabi ng kapatid na Lady Min, wow, ang ganda ng corona mo, pastor. Kumikinang. Ilan lang po yan sa hiwaga na natutuklasan ng ibang tao. Kasi po kayo nga po ang magpapatotoo, hindi kami. Kaya po sa bawat tao na bago po kayo maghatol, unang-una dapat mayroon kayong third eye. Pangalawa, dapat mayroon kayong mga pangitain para hindi po kayo magkakasala. Dahil ang humahatol po sa tunay na lingkod ng Diyos, mabigat na kasalanan po yan. Mga kapatid ko sa pananampalataya.
Tuloy po natin, binabasa natin ano. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po ba napakaganda na yung kinakanta natin? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Huwag na nga. Baka mapasar pa yung pagkanta ko. Hindi po ba napakaganda ang aral ng ating Panginoong Jesucristo? Yung kanyang mga ebanghelyo, ewan ko po ba bakit ayaw ng iba. Yung kanyang mga iniebanghelyo, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, ng gaya ng sa ating sarili. Bakit kaya ayaw nila? Kaya nga po ba ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga taong naghahanap ng solusyon sa global warming na yan, sa global pinagkakaguluhan niyang global warming na yan, hindi ko maintindihan, yung pagbabago daw ng panahon, na yung matitinding mga kaparusahan po ngayon, yung nangyayari, tandaan nyo po, yung global change na yan, parusa po yan ng Diyos sa sangkatauhan. Bakit? Ang mga tao ay pinarurusahan ng Diyos dahil ang mga tao ay walang habas na sinisira ang ating inang kalikasan. Nagagalit ang ating inang lupa. Alam niyo po ba, buhay po lahat yan. Yung Mother Earth. Alam niyo po ba kung sino yung Diyosan ng Mother Earth? Sinang lupa yan? Ang kanyang pangalan, ayoko na, hindi ko na sasabihin pangalan ng inang lupa. Pero although alam ko po, may mga tao nakakalam ng kanyang tunay na pangalan. Pero hindi ko po sasabihin, bawal po. Baka pagalitan ako na inang lupa. Siya po yung Diyosa at siya ang may-ari ng ating katawang laman. Hindi po ba sabi ng Ama, ibigay mo sa akin, bigyan mo ako ng alabok. Yung alabok na yan ay binigay ng inang lupa sa ating Ama, hinipan ng Diyos at naging tao. Ang tao ay nilagyan, ang alabok ay pinagkalooban ng ating dakilang Ama ng buhay. Kaya ang may-ari ng ating buhay ay walang iba, kundi ang ating dakilang Ama. Kaya po kami ay patuloy na nangangaral at naglilingkod sa sambayanan ng walang bayad. Wala po kaming sahod dito, wala po kaming sweldo rito. Subalit, ang papuri po ng ating dakilang Ama at ng Panginoon, ang siyang aming hinahangad at hindi po yung papuri ninyong lahat. Hindi po namin kailangan yan. Ang nais namin ay ang purihin kami ng ating dakilang Ama na nasa langit. Siya lamang po ang ating pinaglilingkuran. Siya lamang ang ating kikilalanin Panginoon at sariling tagapagligtas hanggang sa ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay mawala. Siya lamang po ang ating dapat kilalanin, sambahin, purihin, dakilain at gawing hari ng ating buhay. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, lalong-lalo na yung Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Juan, Kapitulo 14, talatang 6. Ano pong sinabi niya? Basahin na po natin para hindi po tayo magkamali. Juan, Kapitulo 14. Ay, napakaganda po kasi pagka ating pong babasahin sa ating pong banal na kasulatan, ito po ay mababanggit ko po sa inyo ng walang labis, walang kulang. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, itong mga sinasaysay ng ating pong Panginoong Jesucristo noong kapanahunan na siya ay nabubuhay pa, kung papaano niya itong sinasalita
ay ganun po namin itong sasalitain at isasaysay po sa inyo lahat. Ang sabi po niya rito, unahin po natin sa 1. Juan Kapitulo 14, talatang 1. Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kaya nga po lagi namin sinasabi sa inyo at iniyayag sa inyo sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang Panginoong Jesucristo po ang nagtatag ng kaharian ng langit. At siya po ay bumababa, nangangaral ng gagamot, nagre-revelasyon at nagbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan dito po sa kaharian ng langit. Ito po ay aking ipinapahayag sa inyong lahat. Dahil ito yung kanyang tunay na iglesia na kanyang itinatag. Siya po ang namamahala sa kaharian ng langit. Tuloy po natin. At kung saan ako naroroon, nalalaman ninyo ang daan. Alam niyo po ba itong sinasabing daan? Ito pong daan na sinasabi ko po sa inyo kanina pa. Yan po yung pananampalatayang daladala ng ating Panginoon Jesucristo. Yung kanyang pananampalataya na siya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Yun po yung daan na dinaanan ng ating pong Panginoong Jesucristo at ng lahat ng mga taong nabanal. Ang sabi pa po niya rito sa talatang 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. At sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon po, sa lahat ng mga tao na ayaw tanggapin ang Panginoong Jesucristo, paano kayong magkakaroon ng kaligtasan kung ayaw niyong tanggapin sa inyong puso, sa inyong isipan, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang daan, katotohanan at ang buhay, at sino man ay walang makaparoroon sa dakilang Ama kung hindi ka dadaan sa Kanya. Alam niyo po ibig ko sabihin? Kung hindi mo tatanggapin sa iyong puso ang Panginoong Jesucristo, paano Kanyang ipagtatanggol? Paano Kanyang kikilalanin? Paano Kanya ihaharap sa ating dakilang Ama kung siya ay iyong itinatakwil? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay ayaw mong tanggapin bilang iyong hari, hari ng mga hari, Panginoon ng lahat ng Panginoon, Guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret, paano Kanyang kikilalanin sa harapan ng dakilang Ama kung ayaw mo siyang tanggapin sa iyong puso? Sana po mga kapatid ko sa pananampalataya, maging matalino na po tayong lahat. Dahil ito po ay sasabihin ko po sa inyo. At ito po, lagi ko po itong sinasabi sa inyo. Tuwing November 1, hinahalina ko po yung lahat ng mga taong may third eye ng iba't ibang pananampalataya. Kayo po ay magkakaisa na magpapatotoo sa lahat ng mga kaluluwa na dumarayo po dito sa kaharian ng langit. Yung mga kaluluwa ng mga tao na pinangakuan ng iba't ibang pananampalataya, mga kaluluwa ng mga taong pinangakuan ng iba't ibang relihiyon ng kaligtasan na sa katotohanan ay hindi naman pala tunay na mga naligtas. Tuwing November 1 po yan, alas 12 ng tanghali, bababa si Kagalang-galang San Miguel Arcangel upang hakutin yung lahat ng mga kaluluwa. Kayo po ang magpapatotoo niyan dito sa kaharian ng langit. Sa November 1 po, ilang panahon lang po yan.
Kaya po kayo, tandaan po niya, yung petsa na yan, kayo po ang magpapatotoo dito sa kaharian ng langit. Kung ano yung mga hiwaga na amin pong nasasaksihan. Dahil hindi naman po kami sakim na hindi ninyo maalaman yung mga hiwaga, kababalaghan na nangyayari at nagaganap dito sa kaharian ng langit. Dahil ang tunay na pananampalataya na hawak ng Panginoon Jesucristo ay puno ng mga hiwaga at kababalaghan. Dahil ang mga banal na espiritu, nandiyan po silang lahat. Nakatanaw, nakagabay, at sila po ang namamahala dito. Kaya nga po, bawal na bawal dito yung gagawa ka ng masama sa iyong kapwa. Saksihan nyo ra po. Yan ang sabi ng pastor. At bawal po dito yung magsasaksi ng hindi totoo. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po para maalaman nyo yung mga ganitong hiwaga. Panahon na para maalaman nyo yung mga ganitong uri ng pananampalataya. Dahil ito nga po yung sinasabi ng ating pong Panginoon Jesucristo na kailangan ng mahayag ang pananampalatayang kanyang daladala nung kapanahunan na siya nabubuhay pa. Ang pananampalataya na ating Panginoon na siya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang ating Ama ay Espiritu. Ang lahat ng mga taong na banal, mga propeta, yung Panginoon Jesucristo, mga apostol, yung lahat ng mga arkanghel, lahat po sila ay mga Espiritu. Mga banal na Espiritu. Hindi po masamang espiritu, mga banal na espiritu po sila. Tuloy po natin yung pagbasa natin, ano? Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Isinugo ng ating Panginoon, ng ating pong dakilang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo upang tayo mabuhay sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Yan ang tunay na dahilan kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay isinugo ng Diyos sa sanlibutan upang ang sino man sa Kanya sumampalataya ay maligtas, lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ang mga taong siya ay tinanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Paano kayong tatanggapin ng ating Panginoon Jesucristo na gagawin kayong mga anak ng Diyos kung siya mismo ayaw niyo siyang tanggapin? Hindi po ba napakaliwanag? Basahin na nga po natin dito sa Juan Kapitulo 1, talatang 12. Napakasarap po kung tatanggapin lang po natin ang ating pong Panginoon. Na sabi nga po niya dito, datapwat ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Hindi po ba napakasarap gagawin po tayo mga anak ng Diyos? Ano po ba gusto nyo? Anak ng Diablo o anak ng Diyos? Dalawa lang po yan. Magpili po tayo. Ito pa po ang sinabi niya sa 5:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kung atin lamang tatanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang hari ng ating buhay, at huwag niyo na pong gawing hari yung inyong mga sarili. Dahil meron lang po tayo nag-isang hari. Hari ng mga hari. Panginoon ng lahat ng Panginoon. Guro ng sangkatuhan. Jesus ng Nazaret ang kanyang tunay na pangalan. At alam niyo po ba, kapag iyan ay ginawa ninyo, lahat ng kinatatakutan yung climate change na yan,
tatanggalin lahat yan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng inyong mga kinatatakutang dilubyo, lahat ng inyong mga kinatatakutang mga lindol, mga baha, pagyanig, at pagputok ng mga bulkan at mga tornado na at mga malalakas na bagyo na kayang wasakin ang inyong mga bansa, lahat yan ay mapaparam. Lahat yan ay aalisin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya iyan ang tunay na solusyon sa inyong kinatatakutang climate change na yan. Ang tanggapin ninyo ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, ang tunay na hari na dapat maghari sa buong sanlibutan. Lahat ng inyong kinatatakutan ay kanyang hahawiin. Lahat ng inyong kinatatakutan ay kanyang papalisin. At maghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa buong sanlibutan. Ang kasaganaan ng lupa ay babalik ng Diyos sa atin. Ang kasaganaan ng dagat, ipagkakalob sa atin ng ating dakilang Ama kung tayo ay magmamasunurin sa kanyang nag-iisang bugtong na anak, ang tunay na hari, ang Panginoong Jesucristo, dahil ang Ama at ang Panginoon ay iisa. Naintindihan niyo po ba yan? Kapag kayo ay naniwala sa kanyang sinugo. Sino yung sinugo? Ang sinugo niya ay ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na ang ating Panginoon Jesucristo. Kapag ikaw ay naniwala sa kanyang sinugo, ang iyong pinaniniwalaan ay ang nagsugo. Dahil dala-dala po niya ang pangalan ng dakilang Ama. Ganun lang po sila kasimple. Dalawa sila. Ako at ang Ama ay isa. Hindi niyo po ba nalalaman yung hiwaga ng sinalita na yan ng Panginoon? Ako at ang Ama ay iisa. Kaya po dyan marami nagkakamali. Saan sila naging isa? Iisang pananampalataya, iisang prinsipyo, iisang layunin na ang lahat ng mga tao ay makabalik doon sa ating tunay na tahanan. Lahat ng mga tao ay makabalik sa kaharian ng langit. Wala na pong maliligaw pa. Wala nang magkakasakit pa. Wala nang mamamatay pa. Lahat ay payapa. Lahat ay masagana. Lahat ay may katahimikan, kapayapaan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay maghahari sa buong sanlibutan. Yun lamang po at magandang araw po sa inyo lahat. Sumainyo ang biyaya at pagpapalang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoon Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa ang lahat ng papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.